Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Dare to Us. Nagsimula na po ang day 30 ng impeachment trial ni VP Sara. At si Senator Judge Rapi Tulfo anong tawag doon? Basta nagsalita siya, point of order ata, tinatanong niya na hindi ba conflict of interest yang si Attorney Powa? Dahil nag-serve siya kay VP Sara noon sa DepEd, sa OVP. Bakit siya ngayon ang tumatayong abogado ni VP Sara? Para bang naaangasan o natatakot sila sa sobrang galing ni Attorney Powa. Parang gusto nilang dapat matanggal yan dahil conflict of interest. So, anong desisyon ng presiding officer? Ay, talagang nakakabilib si Presiding Officer Escudero. Pakinggan natin ha. Muna, Mr. Presiding Officer, point of order lamang muna to. Yes, what is your point of order, Honorable? Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Powa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case, and in fact is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, pwede nang simulan ni Anika yung oras. Yes. Mr. Wick, huwag muna. Tingnan nyo. Ang galing ni Senator Escudero, ano? Conflict of interest. Paano nagkaroon ng conflict of interest? Totoo nga na nag-serve siya kay VP Sara. Ngayon, dahil nasasakdal si VP Sara, natural, ang kukunin ni VP Sara yung pinagkakatiwalaan niya. So, yung isa sa pinagkakatiwalaan ni VP Sara, si Attorney Powa, dahil siya nga ang lumalabas na spokesperson ng defense team. Ngayon, nagniningning ang kagalingan ni Attorney Powa. Ang dami niyang mga sa pag-cross-examination na natitiklo sila. Example, yung sabi ng witness sa COA na it's only the Vice President Sara Duterte ang nakatanggap ng confidential funds among Vice Presidents. Nung pinakitaan ni Attorney Powa yung COA, dokumento from DBM na as early as 2014, BP Binay, meron na siyang confidential funds. Ano ngayon? Di na supalpal. Ang daming mga nabuking, nasupalpal nila nga mga basta itong prosecution nang dahil sa kagalingan ni Attorney Powa. Tapos ngayon kini-question. Di ba yan conflict of interest? So, dito mo makikita ang mga senator judges, opinion ko lang ito, mayroon na silang kinikilingan. It's either pabor kay VP Sara or against kay VP Sara. May nananawan, dapat patas ang mga senator judges. Hindi nga. Hindi naman ito regular korte. Kung regular courts, I believe patas ang ating mga hukom. Ako, naka-experience ako ng trial ng aking malapit na kaibigan. Ang galing ng judge na yon. Sa pagtimbang-timbang niya, kasi hindi niya kilala yung
akusado, hindi niya rin kakilala yung nag-akusa. Depende lang sa ebidensya. Very fair yung judge na yun. Hindi ko makalimutan ang kanyang pangalan, kanyang mukha. Tapos madaling natapos yung trial. Binasura kagad dahil mahina ang ebidensya. So, ganyan yan ang mga judges sa regular courts. Karamihan, patas. Pagdating sa impeachment court, more on political kasi. Kaya yung ganyang pagtatanong ni Senator Rapi Tulfo, alam na natin kung sino ang kanyang kinikilingan. Alam na natin. Ako, alam ko na anong boto ni Senator Rapi Tulfo. Silang magkapatid na Tulfo, alam ko na anong boto nila. Makipagpustahan ako. Ayan, yung mga alam ko ng siguradong boto niyan magkapatid na Tulfo. Yung tatlong dilawan. Risa, Bam, and Kiko. Yung magpartner, magkaibigan, Tito Soto and Lacson. 7. Of course, Lito Lapid, SP Gatchalian, 9 na sila. Sino sila? Mayroon pang isa na nakalimutan ko na. Yung 9 na yan, alam ko na yung inclination nila, anong boto nila sa trial na ito. Kaya yung mga pagtatanong nakikita mo. In the same manner, yun naman sa minority senators, sa pagtatanong nila, mahahalata mo sino ang kanilang kinikilingan. Kaya yung boto ng ilan ba sila? 8. Sigurado na. Alam niyo naman kung anong mga boto. So, sige, ituloy ang trial. Pang-13 na. Ano bang, mayroon na bang malakas na ebidensya na inilabas ng prosecution? Sa tingin ko, wala. Kaya tama si General Pukis, sabi niya, ang tagal na nito, laki ng gastos, wala pa namang bloodbath. O may bloodbath na ba kayong nasaksiyan? Kami, wala pa. Magkakaroon na lang ng bloodbath pag ang depensa ang mag-present ng kanilang mga ebidensya. Excuse me, lalo na pagtawagin na nilang hostile witness, si Madriaga at saka si Trillanes. Yan ang nakikita kong bloodbath. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Naana ko diri sa panimalay ni Arlene Tigsay nga taga Masimag, Purok Uno, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So mao na ni ang gitabang nga yero nga ila na gyud giatop tungod kay sige og kaulan dinhe. So kining sin nga gihatag sa kalipay nga ilang gibati nga natabangan sila ila na gyud ning giatop napulo ni ka digis kataas nga yero ang natabang sa ilaha. So karon ato gid makita nga maayo na gyud ang ilang atop tungod sa tabang nga yero. Tabang sa sen. O kini si kuan tatay, so kuan na gid ni siya kanang tigulang na, so dili kayo ka tatay pagkakuan na istorya. Oh, so ang iyang gisulti nga salamat daw sa Ginoo og sa nagtabang sa sin. Oh, pila na tatay, pila na imong edad? 73. Ah, 73 ka na. Oh, 73. Oo. So pakadungog pa ka tatay, dili na. Sa princess di ba tangil ako. Diferensya na imong dalunggan tungod sa katigulang una. So pila ka mo kang imong anak tatay? Tulo. Tulo. So na tanan na nakapamilya. Ang ako pamilya. Oo, so ikaw ra karon din sa inyong balay. Napa kay asawa? Asawa. Paano? Si asawa no. Ang imong asawa asa karon? Si nanay, asa si nanay? Tayan. Sa tinaytayan. Kay tayan. So ikaw ra karon din sa inyong balay. So ikaw ra karon tatay din sa inyong balay. Ikaw ra isa. Oo, so
kini silang tatay ug nanay ang ngayon gyud ni sila nga tabangan lagi kay ngani nga mga tigulang na sila. So salamat kayo tatay, salamat kayo. Salamat, Ginoo.